And again, we are in our discussion with regards to homiletics and the art of public speaking. No? So as I have mentioned earlier, that in the art of public speaking and also in the preparation of a sermon, there are they share common things, no common things. At yung discussion natin ay anong tawag nito? Nagbibigay sa atin ng hint, no? Na ang paggagawa ng sermon at paggagawa ng speech sa public ay mayroon siyang tinatawag na anong tawag nito? Yung commonality, no? Mayroon silang pinag-sharean, no? They share common things, common matters, so that the speech and the sermon can also, let us say, that the way how we do the sermon, the way how we do the speeches, ay mayroon siyang, anong tawag dito? The same, yes, yan sinasabi kong commonality, no? So that's why I have planned to blend, no, sermon making and simple speech making, so that they can have the same principles that will be working in speech and also in sermon. We can just say that sermons are spiritual speeches, no? Spiritual speeches. So when we say public speech, we're simply talking about secular speeches, no? But all of them should be delivered in a persuasive manner or persuasive manner. So I have written a guide on this matter, and I will be sharing with you the principles and methods in this guide. Siguro one element today, and some other elements in the next Sundays. And as I said, we would be talking about 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 ways, about strategies, so that we'll be able to deliver a persuasive speech or a persuasive sermon. Now, the first part, no, let's say the first element of a persuasive speech is captivating audience attention. Captivating audience attention. So what is the first element? So the question is, how can we captivate the attention of the audience? So there are hooking techniques. When we say hooking techniques, it is something like when you deliver your speech, you start delivering the introduction, then the audience who are listening to you is captivated, no? And they are hooked by the way you give your introduction. So, yun po ay tinatawag natin hooking techniques. So that they will be hooked. So how can you do it? How can you hook the audience? In YouTube, they call it as a what do you call this? Clickbait. Okay.
So when you see the clickbait, they will be thinking. Those who see clickbaits, they will be thinking, "Oh, this is a good material," and they will begin to open the YouTube so that they will delve into watching and finally be disappointed because actually the content is not reflective of the clickbait. Okay, so that's why it's called clickbait, because clickbait are not necessarily the message of the content. But in speeches, it should not be like it should not be a clickbait, but it should be something that would really hook and is connected to the real content of the speech or a sermon. So in the element of capturing audience attention, which is the first element of a persuasive and powerful speech or sermon, you have to use hooking techniques. Now, I would like to ask you, what do you think is these hooking techniques? Kumbaga, sa Tagalog pa, pangkalawit. O, kakalawitin mo sila para dyan talaga sila sa'yo magbigay ng kanilang attention. So, what do you think are these hooking techniques? Can you suggest techniques which you will be able to hook your audience? Okay? Para bagang ano, like for example, yung ano, ganito na lang, no? Okay. Somebody is watching TV. Then you want to get the attention of that someone to you and to what you are doing. What are you going to do to hook him or to hook her and pay or Tagalog pa, ibaling ang kanilang attention instead sa TV na sa'yo na, no? Yun ang ibig sabihin ng hooking techniques. You will try to hook. Yung kawit ba? Sa Bisaya, kawit. Sa Tagalog, kalawit, no? Yung bang kakalawitin mo yung tao para dalhin mo siya sa iyo, no? Yun po ang ibig kong sabihin with the hooking technique. So, what do you think ay mga kalawit na makakakalawit sa iyong audience para dyan talaga sila sa iyo makinig at hindi sa kanilang mga cellphone? Kasi when you speak in public, mayroon kang competition. Mayroong Facebook, mayroong Instagram, at mayroong marami po, no? Online, no? Yung mga yan ay ang mga competition mo no? Yan po yung mga competition when you speak in the public. In the church, mayroon ding konti ganun, no? Hindi naman gaano kalala. Pero marami ding nagsisilphone no? Marami ding hindi nakikinig nakikipagkwentuhan lang sa iba. Okay, yung iba hindi ka pa nagsasalita, natutulog na. Okay. Antok na, no? So, what is your hooking techniques? Naka-unmute ba ako mga kapatid? Parang walang nakakarinig. Okay lang daw, okay po. Audible. Open ba yung ano ko? May sound ba ko? Opo, Doc. Meron Yes po, meron po. Crystal Malinaw clear po, po. Doc. Malinaw po. Okay, so yun po ang hinihintay ko. Baka meron kayong mga ma-share
paano nyo nakukuha ang atensyon ng audience ninyo na bumaling sila sa inyo mula sa kanilang kabisihan sa pag-iisip, kanilang ginagawa, baka mayroon silang hawak na cellphone, no? So, maraming kompetensya, no? Magsisimula ka pa lang, may kompetensya na. So, paano mo yan mahuhuk? Doc, try natin. Doc, Try Okay, natin, Doc. so share po tayo kasi hindi lang naman ako yung may alam dito, marami ding may alam eh. So share tayo at maipon natin itong kaalaman. Sino po yung nagsasalita? Ako po, Doc. Jovin po. Joven. Jovin Maxion. Okay, Sir Joven, go ahead. Perhaps one hooking technique. Doc, yung question is what is hooking technique or example? Alam na natin yung hooking technique, no? What is hooking technique? Hooking technique ay yung mag-hook sa'yo sa Opo. audience. Yung magdadalhin sila ba na, say for example, yung shepherd, di ba? Minsan nakakita tayo mga picture ng isang shepherd, may dala siyang rod, the shepherd's rod. Yung rod na yan ay sa Bisaya, baliko ba ang tumoy ba? No? Crooked yung, tama ba yung description? Hook hook, no? Parang taga, kumbaga sa hook. So paano mo makakalawit yung audience mo? Yun, hook. So, ano ang paraan para ma-hook? Isa, Doc, Ma-hook siguro mo is sila? isang paraan siguro, Doc, is relating an opening about a shocking event that has relation to your speech, but also has a relation to a very recent event that most of your audience has known or has heard about. Okay, so maganda yan, no? Magre-relate ka ng shocking, no? Or sabihin lang natin startling. No? Hindi talaga, kung hindi man siya shocking, medyo magaan-gaan siguro yung startling, no? Permission so, to speak, Doc Ray. May mga pamilya yan, di ba? May mga pamilya yan. Shocking, alarming, ano pa ang pamilya ng shocking? Alarming, startling, ano ba mga kapatid, no? Tawagin mo yung mga kamag-anak niyan, no? So, iyon po ang gagamitin ayon kay Brother Joven dahil yun po ay nakakakuha ng atensyon. Okay. So, thank you very much for that sharing. Meron pa bang ibang ideya mga kapatid? Doc, Sino pa Ray. magbubulag? sige po, kayo muna. Sige po. Jeremiah Suga po. Isa po siguro, sir, na makakakuha ng attention o makakahook doon sa ating audience ay gamitan po natin ng interested na yung kwento na related doon sa sa topic na i-discuss sa audience. So, kwento, no? Opo. Okay. Anong klaseng kwento? Maiksi o mahaba? Maiksi lang po, Doc, na very interesting. Na of course may kinaugnayan din sa doon sa pinakang body nung i-discuss o sermon. Okay. So, ayon Permission to kay speak, Doc. Brother, ay ano daw po yun? Kwento, no? Kwento. Kwento na mayroong kwenta, no? So, ayan. No? Okay, si Sister... Permission to speak. Sino po yan? Sharon po. Chaplain Sharon. Okay, si Ma'am Sharon. Okay. Okay. Para sa akin naman po ay sa ating sarili wala tayong magagawa. But
kung tayo magpasakop sa banal na Espiritu, itagubili natin ang lahat ng ating gagawin sa Panginoon, the working of the Holy Spirit, ito po ang pinaka-effective eh. We can do all things through Christ Jesus who strengtheneth us. So anuman ang ating gagawin, ipasakop natin sa Panginoon. Then, paano natin po makuha ang atensyon sa pamagitan na ito ay itinagubili natin sa Panginoon? Then the working of the Holy Spirit through our prayers ang siyang kikilos para makuha natin ang atensyon ng tagapakinig. Okay, so maganda rin yan, no? Oo. Paano kung nakapag-pray ka na nakahingi na, nasabi mo na sa banal na Espiritu na kunin ang atensyon nila, tapos hindi pa rin sila attentive after sa prayer. Pansin niyo ba yan, mga kapatid? No? We do not discount the power of the Holy Spirit. No? Talagang power yan eh. Pero paano kung after sa prayer natin parang wala pa ring epekto? Doc Ray, God has a promise, no, that He will put His words in our lips. Kaya makikita na lamang natin kung paano ang Panginoon kumilos in the crowd, na habang tayo nagsasalita, ang kapangyarihan ng Panginoon ang siyang nangingibabaw, hindi ang ating sarili, kundi siya mismo sa ating as a representative ng ating Panginoon. So ang ibig mo bang sabihin, Sister Sharon, na hindi natin kailangan ng mag-aral kung paano makapaggawa ng sermon? Kasi nandyan naman ang banal na Espiritu eh. So bahala ng banal na Espiritu. So hindi na tayo mag-aaral ng kung paano gumawa ng magandang sermon. Kasi nandyan naman ang banal na Espiritu. Andyan po yung pag-aaral natin, pero ang Panginoon pa rin po ang siyang mangunguna para sa atin. Okay, so thank you very much, no? So balik tayo. Ano ang mga pamaraan para makuha natin ang audience attention? Sabihin natin para hindi tayo medyo magkaroon ng conflict sa thought at idea ni Sister Sharon. Ano ang mga pamaraan na maaaring gamitin ng banal na Espiritu para makuha natin ang audience? So, ganun na lang yung tanong natin para hindi naman ma-discourage si Sister Sharon, no? Na talagang Holy Spirit ang kanyang emphasis. So, okay, ano po kaya ang pwedeng gamitin ng banal na Espiritu para makakuha tayo ng atensyon? Kasi po, bakit isinulat ko itong guide, mga kapatid? Kasi po in my youthful years, no, I have observed na marami tayong mga pastor, pag nag-deliver sila ng sermon, parang mga layman lang, no? Parang mga layman lang. Pero marami tayong mga layman na pag nag-deliver sila ng mga sermon nila, parang pastor. So, yung paradox na yan, no? Pastors preaching like laymen and laymen preaching like pastors, nakapa-encourage sa akin na dapat gumawa ng guide. Paano ba talaga makapag-deliver ng isang sermon that is persuasive, no? Persuasive and inspiring, no? That will create impact upon the audience. Unang-una, captivate the audience attention. Paano tayo? Sabi ni Sister Jobin, ni Brother Jobin, kailangan mo ng tinatawag na startling, shocking, alarming facts. Okay. Example, no? Bago natin balikan yung sinasabi ng iba, no? Anong example ng shocking, alarming, or startling facts
na gusto mong gamitin pagbukas ng iyong sermon at makuha mo ang atensyon ng audience. Sample. Dok, Brother Jobin. Si Brother Jobin na lang tanungin natin kung meron ba siyang sample ng alarming facts na makakuha ng atensyon ng audience. Dok, halimbawa, i-base ang thema or let's just say the theme of the message is preparation. I will Ano po? halimbawa po, Dok, ang tema ng speech or sermon ay tungkol sa paghahanda, preparation. Preparation ng ano? Preparation for the second coming of Jesus Christ. Okay. Sige, go ahead. I will open my sharing or sermon with stating how many deaths happened for the last week during the war in Iran at Israel, between Hamas and Israelites, stating how many children were dead, stating how many families were murdered and everything. And then perhaps if I notice that the most of the audience focused their eyes on me, then I think I have captivated the audience attention. Not all of them, of course. Chances are there would still be people who are also aware of that particular event, but the target is at least I get most of the attention, most of the audience or the congregation. Yan po ang Okay. sample ko sa alarming, shocking, or na event as an opening of the speech or sermon po, Dok. Okay. So, ito yung tanong, paano kung nakikinig din sila ng balita? Will it still be shocking to them? Parehas lang kayo ng pinakinggan eh. It may not be, Doc, it may not be shocking, actually shocking to them, but if I will present a detailed number that they may have read about, but some of them have forgotten or just passed on the news when they heard it, then they will be reminded that, oh, I think I heard that. I think that's true because I also heard that, something like that. So still, their attention can be at least captivated. Okay. So, anyway, mayroon din mga audience na hindi interesado sa mga balita eh. So, kulang din sila ng facts, no? Kulang sila ng mga current events. Okay. Katulad ng anak ko lumapit kanina, sabi niya magigira na dad ang China at Pilipinas. Siyempre, hindi na. 2 days ago pa yun na balita eh. Pero hindi man ako nakikibalita kasi iba naman yung kinabibisihan ko. So there is a possibility that in the audience, there are people who are not aware of what is currently happening around. Well, that is carried, no? So presenting a startling, a shocking event is a good way to catch the audience attention. Then you make a bridge to what you are going to emphasize in your sermon. Okay, so that's good. Now, so we have current events that is shocking, war, aeroplano na bumagsak, tidal wave, earthquake, a car accident,
So, yun pong mga news, mga kapatid, no? So, we can categorize that as referring to shocking events. Now, if ito po yung clue, mga kapatid, no? If it gets on the headline, then yan po ay ating kategory, mga kapatid, para classify natin ang isang balita na siya po. Sabi, number 1 po siya doon sa mga current events. If it gets the headline. So for example, war, no? Every day, lalo na pag ang war ay tuloy-tuloy, katulad ng Ukraine versus Russia. So you can search for something that is new. Okay. Kasi ongoing na no? Ongoing. So pag ang isang bagay ay ongoing, medyo humihina yung impact, no? Pero if makakita ka po ng mga bagong, kaya nga news 'di ba? News, bago, no? So pag hindi siya bago, ang tawag naman doon na history, no? So tingnan mo yung headline, mga kapatid, no? Yun po ay tip kung paano tayo makakuha ng magandang alarming, startling, and shocking event. 345 died in a car accident. A car accident. Dami naman, car lang. Train. Sabihin natin train. Sample lang naman, no? Kasi 345, hindi naman kasya sa kotse yan. No? But that is alarming. Oh, that is alarming. So, pwede kang makakuha. Fake naman pala yun. Fake news. No? 345 died in a car accident. Mag-isip na yung tao niyan. No? 345 sa car accident. So, ilang May audience impact agad. Chain reaction yun, no? Chain reaction, car accident. Tama, nagkaroon ng chain reaction. Parang parang naalala ko tuloy yung kwento, no? Na binato siya ng tinapay. Tinapay lang tapos namatay siya. No? Isang tao binato ng tinapay, patay. No? Kaya mag-iisip ka, paano ba? Binato lang ng tinapay, patay. So, dagdagan mo. Kasi nang binato siya ng tinapay, umilag siya, nahulog siya sa terrace. Kaya, yun na po, namatay siya. So, yan ang mga kwentong no? Pero, well, anything, no? But basta totoo po, no? Na mga facts ay pwedeng magamit to catch the attention, no? So, magbi-bridge ka. So, you must know how to make a bridge. Okay? So, punta tayo sa storytelling, no? Sa storytelling, na sinabi ng ating isang kapatid, isa din yung paraan, no? Na magbibigay ka ng kwento. No, yung kwento mo na buhay, no? Hindi naman yung kwento na walang kabuhay-buhay, no? Yung pag-start mo pa lang, makikinig na talaga sila sa iyo, no? At sa after ng yung kwento mo ay may introduce mo na ang iyong tema or ang iyong topic, no? Story telling. Now, bukod sa startling facts, storytelling, or sharing an anecdote, no? Pag sinabing anecdote, mga kapatid, it is a short, maiksi lang po yan, no? Pero it creates an impact, no? Sometimes it is humorous, no? Anecdote, no? Sabi ng teacher, what is an anecdote? Sabi ni John, Ma'am,
anecdote is a short tale. Sabi ni Ma'am Mary, give me an example of anecdote. Sabi ni Mary, Ma'am, our dog has an anecdote. Kasi iba yung pagkaintindi niya, yung tale, no? Iniisip niya, okig or buntot. Sabi niya, ang aming aso mayroong anecdote. But anecdote is a short tale po na T-A-L-E na kwento. Okay. So, you can share an anecdote. Storytelling, huwag mahaba mga kapatid. Na mas mahaba pa ang kwento mo kaysa sermon mo. No? Except kung devotional. No? Kasi pwede naman gumamit ng mahabang kwento sa isang devotional na maiksi lang yung emphasis mo. Pero sa mga sermon, dapat maiksi lang yung gagamitin mo just to create the bridge. Okay? So, that's storytelling. Now, sa mga moderno na panahon, hindi lang po storytelling ang ginagamit, gumagamit sila ng video, no? Storytelling pa rin, pero storytelling gagamit ng video. Startling facts, gagamit sila ng video. Kasi po, nasa high-tech na po tayo na panahon, ang mga tao mahilig sa tinatawag video. So, pagtayo mo at nagpa-show ka ng video, people's eyes will be focusing on the content, no? Then you make a drive, no? So, ayun po. Storytelling, ano pa yun? Startling facts. Ano pa? Dagdag pa mga kapatid. Nandyan na ba si Doc Aris? Nandyan na si Doc Aris? Wala pa po, Doc, yata. Wala pa Sige, nag-attend tuloy-tuloy dito. lang natin ito. Wala pa po. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy lang natin kasi baka hindi pa natapos yung kanyang production. Okay. So, another point na magagamit para makuha ang atensyon ng audience. Doc, may tumataas po ng kamay. Chaplain, Captain Sherlyn Mariano. Okay. Sige po. Thank you po. Make analogy. Analogy. Anong analogy? Kwento din? Parang comparison po dun sa Bible times tapos sa recent time. Analogy. Paano? Parang Sample. Bigyan mo ng sample. for example, nung si David at saka si Goliath binigyan nila ng analogy sino to no si King Saul was able to kill thousands, tapos si King David 100,000, ganon. So pwedeng sa Bible times meron tayong sabihin na fact, tapos sa modern times may sabihin din tayo na fact na may similarity po. So, if you do that, you must be creative enough, no, to do that analogy. Pero ang mga ganyan, mas effective siya kung doon mo siya gamitin sa body, no, in your po. presentation. In your presentation, kasi gawin mo na siyang part sa presentation. So hindi po siya Kasi pag hindi po ginamit siya mo, applicable sa introduction pwede, depende sa creativity mo, no? Okay po. Now you have to craft it in so captivating a manner para makakuha ng atensyon.
But if you think na medyo alanganin, i-reserva mo na lang sa body. Okay po. So what else? Ano pang nakita ninyo? No? Huwag niyong kalimutan, startling facts or shocking event, alarming. Yun po, makakuha na audience that is related to your topic. Sunod, storytelling or sharing an anecdote that relates to your message and bridges to your topic or message. Tapos pangatlo, ano pa? Analogy. Basta maganda yung pagkagawa, no? Na analogy. Okay. Doc, may tumataas Opo, ako ng kamay, dalawa. Si Labon May po, Doc. tumataas ba? Labon and Henry Gubaton po. Oh, si Labon. Henry. Ang kasunod Labon. kay Henry, sino pa? Labon po, Labon. Si Lavon. Labon. Okay. Doc, yung Okay. sa akin, Doc, maganda rin po, Doc, yung sa simula ay i-emphasize ko ano yung parang tell the listeners what the topic has to do with them. Okay. So, pag tayo mo, ay introduce mo kagad yung topic. No? At kung ano ang maaring mangyari. Magagawa sa Yung buhay mga ibig nila. mong sabihin. No? Kung ano po yung magagawa sa buhay nila, yung topic na mapapahinggan nila. What to do with them. Mhm. Pwede rin yan, no? Yan, direct to the topic. Pwede rin. Permission to speak po, Doc. Okay. Pero, ang pag-introduce ng topic ay usually hindi masyadong impactful no? Hindi siya pang salbo talaga, no? Kasi usually ang tao ay hindi sila masyadong nai-interest kung ano ang topic, except kung pupukawin mo muna sila, no? Para ma-interest sa isang topic. So, kung maganda yung Okay, topic Doc. mo and you think it gets an attention, do the other, idagdag mo yun sa ang tawag, doon mo siya i-bridge after makapag-present ka ng magandang hooking, no? Hooking elements, no? Hooking elements. Yes. Like yes. storytelling. Kasi ang mga tao talaga, itong ating sinishare mga kapatid, ito po yung mga proven na mga ways, no? Proven in time, no? Sabi pa nga nila ay proven and tested na mga pamaraan. Susog po dun kay Sir Henry. Ma'am Baka Labon, sige. sige po. Kasi po Sige, yung susog. sige po kasi yung sabi niya mismong yung topic, no, parang what's in it for us, what's in it for me. Meron kasing parang naalala ko nag-speaker si Sister Karen sa amin na about stewardship siya. So parang ang pang-intro niya, parang ang style who wants to be a millionaire? Yung gusto niyo bang yumaman? Ganon. So dun pa lang parang interesting na siya kasi about stewardship yun about money. So yun po, susog lang po dun sa kay Sir Henry. Okay, so yun po ang tawag dyan, ma'am, is thought-provoking question. Thought-provoking question. Hindi pa yung topic, no? Nagtatanong Okay po. pa lang para makakuha ng attention. So that is also carried, no? Yun po ay under sa category na thought-provoking question. Magbabato ka ng question para
makakuha ng kanilang attention. Okay, then after that, saka ka na magbi-bridge, saka ko na mag-introduce ng topic yung sinasabi ni kapatid na Henry. Ibig sabihin, may thought-provoking question ka na, mayroon ka pang napakagandang topic na sa palagay mo talagang very interesting. Yun, tuloy-tuloy na po yung pagiging pag-hook mo sa audience mo. So, yan po, no? So, Permission to don't speak forget, po. no, startling or shocking, you use storytelling, and you use thought-provoking question. Okay, Ma'am Lavon. Okay, good afternoon po sa lahat. For me po, is a short personal testimony. Part of your body na ano siya, pwede mo ibigay yung short na climax ng personal story mo na as an introduction po. Or para makuha mo yung audience and then they want to listen more about your story. Example, if you are like a missionaries, a sulad, paano mo na ano yung mga miracle kasi maraming mga miracles when you are in God's word. So pwede siyang gawin as an introduction po. Very short, personal, catching na ano siya. So it That's is a for- combination. It is a combination of storytelling pero hindi mo tinapos, no? Kaagad. Para binigyan mo lang ng title yung kwento mo. Yun po ang ibig sabihin, ma'am. Yes po. Pabitin po, pang ano ba, pang na that they want to hear more about you or the story or your message about how God. So yun po ay parang nakategorize po siya sa tinatawag parang clickbait, no? Clickbait din po siya. Kaya lang medyo mayroong katotohanan, no? Kakaibang klaseng clickbait, no? So, pwede rin po yan, no? Pwedeng makategorize yan sa tinatawag surprising fact, no? Surprising fact. Okay. Nakaka-surprise, no? Lalo na pag nang pumunta kami sa isang barangay sa Tawi-Tawi na may kakaibang klaseng kuweba, parang mga ganyan na mga style, no? So, makukuha mo ang kanilang attention. Surprising fact, no? Okay. So, another, no, is relevant quote, no? Relevant quote. Quotation. Na yung quotation ay may connection doon sa ano mo, sa message. Then you give the text, pwedeng text po. Okay, pero pag text ka ang binabasa mo, hindi masyado dahil syempre yun na nga text na po ang pinag-uusapan, no? Pero if you make another quotation that is impactful, maganda po, tapos magbi-bridge doon sa title, yan po ang yan po ay maganda. Anyway, gumamit ka ng text, yun naman po talaga gagamitin mo sa sa body mo no? So you look for another way. So pwede pa ninyong madagdagan mga kapatid, no? Basta wag lang po kayong tumambling, no, para makuha yung audience. Hindi na kailangan tumambling sa pulpito. Okay? So, okay, number 1, no? Sabihin natin, simplify na lang natin, surprising fact, no? Surprising fact. Tapos, siguro magkaiba ang surprising fact at saka startling fact, no? Kasi ang startling related siya sa shocking, no? Ang surprising, katotohanan siya pero hindi siya nakaka-shock.
pero ano siya, nakaka-surprise. So when it surprises somebody, it ignites an emotion, it wakes up, no, the emotion within. Kasi po ang emotion, mga kapatid, yun po ang nagpapabuhay sa isang tao para magstay awake siya. Kung walang emotion, mga kapatid, ay ang tawag dyan, walang kabuhay-buhay kung walang feelings, no? Dapat it touches the emotions, no? It touches feelings, di ba? So we have pangunahan natin ng simple lang, surprising fact. Tapos medyo mayroon tayong shocking or alarming or startling story or a news, or sabihin natin startling event, no? Okay. Startling happening, no? Shocking event, etc. So, pangatlo, huwag niyong kakalimutan, you can also start with a provoking question. Thought-provoking question, no? Yung makaukay, hatod pa sa Bisaya, no? Pangutan ng makaukay, no? Okay, makakuta og libog, no? Not libog in Tagalog, but libog in Bisaya, no? Which is confusion, no? Yung mag-iisip sila, oo nga, no? No? So may interest na, they will be hooked with the kind of question that you are using. Then, pang ilan na ba? No? Ilan na ba yung meron dyan? Okay. Pang-apat, Doc, pang-apat. Pang-apat. O sige, pang-apat ay idagdag na natin yung cite a quotation. A relevant quotation. No? Okay. Tapos pwede rin introduce an anecdote. So, yung introduce an anecdote, doon na lang natin ikarga yon sa storytelling. So, 5 na. 5 na ba? No? 5. Yes. Opo, No? Doc, 5. Okay. Surprising fact, startling event, tapos storytelling, kasama na yung anecdote, at saka usually a short tale or a short story with a humor, tapos thought-provoking question, then we have a relevant quotation, a quotable quote, yung medyo napakaganda na na quote, no? At ako din po, mga kapatid, ay gumagamit ng tinatawag poem, no? I share a human interest, no? Poem, no? Yung nakaka-appeal, no, na poem, no? It appeals to personal life na poem. Okay, pwede rin po 'yan, no? Pero saan ba natin ilalagay 'yan? Sige, pang ano na po 'yan, pang-anim na, no? Okay. So, ulitin natin para hindi natin makalimutan, no? Ay una, surprising fact. Pangalawa, startling event. Pangatlo, storytelling. Pang-apat, thought-provoking question. Pang-5 ay quotable quote, no? Relevant quotable quote. Pang-6, pwede poem or song lines, no? Pero hindi siya masyado, no? Hindi siya masyado, except kung talagang napaka-special ng linya ng poem, no? Katulad ng shinare ko na talaga siyang maganda po siyang linya, na meron akong shinare na poem na 3 lines, no? Na yun po ang ginagamit ko pag nag-open ako ng aking
sermon on the living epistle, no? On the living epistle. So gumamit ako doon ng poem, no? Because the poem is thought provoking also, no? It appeals to human emotions. So unang-una mga kapatid na element sa isang persuasive speech or persuasive sermon is you capture the attention of the audience. Okay? So, paano mo ma-capture ang attention ng audience? You hook them, no? Yan ang tinatawag na the hooking part, the hooking technique, sila say, no? The hooking technique. Now, after ka makapag-present ng yung tinatawag the hooking technique, okay, ang gagawin mo sa part ng tinatawag na audience, getting the attention of the audience, ang gagawin mo mga kapatid is you set the tone, no? You set the tone. Parang parang i-ano mo na, i-introduce mo na yung topic mo, kinokondisyon mo na ang kanilang mind na yan po ang ibibigay mo na topic o yung talakayan. So yun na po ang sinasabi ni Brother Henry. Doon na po siya sa papasok sa tinatawag setting the tone. Yung pag-introduce na ng iyong topic, no? Na ganito para makondisyon ang kanilang mind na dyan ka na po magdudwell sa bagay na iyan. Nakuha mo kanilang attention, na-introduce mo yung topic, ano na po yan mga kapatid, sunod-sunod na po yan, no? Ang tirada mo, no? So, i-discuss mo doon yung kaimportante ng ng iyong topiko. So pag ma-introduce mo na nakuha mong attention, na-introduce mo yung yung topic mo, napukaw mo yung emotion, ngayon i-maintain mo yung tinatawag na emotional tone nila, no? Na sila po yung mag-focus doon sa iyong presentation. Napaka-importante po niyan mga kapatid, na pag ma-establish mo yung right emotional tone, no, para sa gagawin mong speech or i-deliver mo na sermon, whether iyon po'y pang-inspire, pang-inform, pang-entertain, or pang-persuade, no, ay talagang anong tawag nito? Susundan ka na nila, no? Susundan ka na nila kasi nasit mo yung tone nila no? Nasit mo na yung emotional tone nila. So, under the getting the audience attention, you have the first element is to hook them using any. Huwag mong gamitin lahat na ayun pala yung itinuro sa amin doon. Kailangan mayroon akong story. Tapos sunod ako quotation. Sunod magbibigay ako ng surprise. Hindi po yan pasunod kapatid No, isa lang ang gamitan mo diyan. Mamaya ginamit mo yung 5, ubos na yung panahon mo. No? Sa kasi ginamit mo talaga yung 5. Isa lang, no? Isang story lang or isang anecdote, then go ahead to setting the tone, no? Isang kwento, then go ahead with the setting of the tone, emotional tone ng audience mo, no? Parang kinuha mo yung attention, pinukaw mo sila no? At pagka nang mapukaw sila, yung yung kanilang emotion nagising
dapat i-maintain mo yun, no? Okay. So, yun po ang tinatawag setting the tone, no? Para maka-go ahead ka. Then you make pangatlo, no? Still we are talking about getting the audience attention. So you hook them, then you set the tone, and ang pangatlo na gagawin mo is get engaged, no? O it should be interactive engagement, no? So engage, no? Paano mo sila may engage? Paano sila tututok sa iyo, no? With their whole heart, with their whole mind, no? So here you have to explain, no? Mag-explain ka po parte sa topic mo, no? Nakuha mo na yung nakuha mo na yung audience attention, impact through hooking, then na-set mo na yung emotional tone para sa yung speech, at ngayon you are ready to engage. Okay. Ang ano dyan mga kapatid is kumbaga titira ka na. Okay. Bibirada ka na, no? Sa iyong mga ilalabas mo na ang iyong mga bala. Okay. So yan po mga kapatid, no? Okay. Engage. Pag sinabing interactive, yung meron silang participation, it is either sasabihin, di ba, nakapansin kayo mga kapatid, yung ibang mga lecturer para ma-engage nila yung audience, sasabihin nila, okay, pag nag-emphasize sila sa, for example, impact, no? Yung may statement sila na may word na impact, sasabihin nila, say impact. Okay, napansin niyo yan mga kapatid, ganun po yung pag-engage sa audience. Say impact. Sabihin naman ng audience, impact. Sa mga preachers naman, amen. Di pa so yun po ang isang paraan, no? Sa audience, syempre, pag speech mga kapatid, hindi ka naman sabi, amen, no? Secular yun eh. So it is either magpapatanong ka with regards, ipapaulit yung isang salita or phrase, no? Yung maiksi lang, no? Paulit sa kanila para magkaroon ng engagement, no? Engagement with the audience. So, yun lang po muna mga kapatid for the first element, no? Ating i-recap mga kapatid. The first is capturing the audience attention. Sa anong paraan makuha natin at ma-maintain ang kanilang attention? Hooking techniques. Pangalawa, setting the tone. At pangatlo is interactive engagement. No? Okay, paano ang interactive engagement? Asking questions. Asking them to respond to your initial presentation. It is either by raising of hands, by answering a question, no, or repeating a word in your statement. So, yun po mga kapatid. At sa sunod naman po, we will go to the second element, which is very important para sa isang sermon that is captivating, or speech that is captivating. So, dito lang po muna tayo mga kapatid, and I think we still have rather 15 minutes before 7 o'clock. Kung mayroon kayong question with regards to gaining the attention, or that is focused to gaining or captivating, no, the attention of your audience, you can ask or you can share. We still have 15 minutes.
Parang wala ng audience. Ilan na lang ba tayo? 36 pa, Doc, ang nandito sa ating list. Nandito rin po si Doc Dami Aris. pa rin. Present pa po. Okay. Wala. Medyo wala na, no? Handa na po kayo. Okay. Ito po yung assignment ninyo, no? Kung wala po kayong question, ito po yung assignment ninyo, mga kapatid. Okay. Now, you are going to choose a topic. No, any topic. It is either secular or religious. No? Then you create a statement, no, that will get the attention of your audience using any. Isusulat niyo po, mga kapatid, ha? Isusulat. Okay. So, i-apply natin ngayon kasi kung hindi tayo mag-apply, walang mangyayari. So, pumili muna kayo ng topic. Then, pagkapili nyo ng topic, ay gawin nyo na po ang tinatawag getting the attention, no, part. You use any of the 5 or 6 techniques of hooking. Then you write a statement that will set the tone of the emotions of your audience para makuha nila ang tinatawag importance ng iyong ng iyong message. Then try to make an attempt to engage the audience by asking a question. It is either a yes or no question. It is either huwag na yung magre-recite sila, mga kapatid, no? Tatanong ka na ano, kasi sermon yun, no? So huwag na yung sasagot sila na para bang tinatanong mo sila ng open-ended, no? It should be closed-ended, no? That is, pero pwede namang open-ended, pero mas maganda yung closed-ended lang, no? Yes or no question, or raising of hands. So raising of hands or responding like amen, no? So ganon. So that is engaging with the audience. Yung nagtatanong ka na amen, no? Huwag na pasyadong magpa-amen, mga kapatid, no? Yung magre-respond yung iba, praise the Lord. Okay. So ayun po ay ang tawag dyan is engagement. No, gawin mo yan doon sa yung getting the attention of the audience. Okay. Then you make a beautiful transition para makapunta ka na sa body. O kahit wala po munang transition kasi hindi pa man tayo gumagawa ng body. Doon lang po muna sa tinatawag nating hooking and setting up the emotional tone. And I call for the audience to engage with you para na samahan ka. Para na hindi ka nila iiwan, no? Tuloy-tuloy lang from getting hooked through the story or through the amazing facts or startling facts, up to the setting of the emotional tone, no, and then to the engagement, no, engagement by asking question, letting them answer, letting them raise their hands, o sabihin natin, mga kapatid, no, depende, no, maaari po ba tayong pumikit for 2 minutes? That is engagement, mga kapatid. Bakit? Pinapasali mo yung audience mo
no? Mayroon silang tinatawag na participation. Yun ang ibig sabihin ng engagement. Mayroong audience participation. So, nahuhook mo sila, na susustain mo yung tinatawag kanilang attention para sa iyong sermon. Okay? Kaya mga kapatid, ipikit nyo ang inyong mga kanang mga mata. O tataka sila, bakit kanan na mata ang ipipikit? So kaya aabangan nila yan, no? Be sure na mayroon kang purpose. Bakit sinabi mo, okay, pikit natin ang ating mga kanang mga mata. Ngayon, ipikit mo naman ang iyong kaliwang mata. No? Ang kukyut ng mga mata mo. Hindi yung ganun mga kapatid. Okay, walang kinalaman, no? Dapat yung engagement ay talagang konektado, no? Baka sabihin nila, wala naman pala yung walang katuturan, no? Pikit ang kaliwang mata, pikit ang kanan. Ang alam niyo mga kapatid, ang kukyut ng inyong mga mata, no? So, yun po mga kapatid. Okay? So, yun po assignment ninyo, no? Use the 3 elements of catching the audience. Okay. Hooking, setting the emotional tone, at ang kasunod mga kapatid ay yung engaging the audience. Okay, so nandyan na si Doc Aris. Ano yan, Doc? No? Doc Aris. Yes po, nandiyan na po. Nandiyan na po si Doc Aris. So ibigay ko na sa iyo ang panahon at hinihintay ka na ng ating mga